At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa mga dam. Makakapanayam natin si Pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan. Ma'am Rosalie, magandang gabi. CPR Kang Health po ito. Hello, magandang gabi po, Miss Pia, at sa ating po mga tagapakinig ngayong gabing ito po. Ma'am Rosalie, kamustahin po muna namin yung Bustos Dam. Nakita po natin sa report ni Chino Gaston yung pagpapakawala ng tubig nito kanina. Ano po ba yung mga lugar na apektado ng pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam? Okay, so kung magpapakawala po ng kung aapaw po, no, so siguro i-correct ko lang po yung kasi ito pong Bustos Dam ay wala po itong yung tinatawag nating flood control component. So once ma-reach po yung tinatawag nating overflow elevation niya, kung saan magde-deflate po yung mga rubber gates nito. So ang maapektuhan po niya na mga lugar, ito pang Plaridel, Bustos, Plaridel. So lahat po iyan hanggang, okay. So ito po ang maapektuhan po niyan, Kung yan po ay umapaw na, kanina nga po ay nagkaroon na siya ng pag-apaw. So maapektuhan po itong Bustos, Baliwag, Plaridel, Pulilan, portion of Kalumpit, and Hagonoy hanggang Paumbong po. Alright. So kung yung Bustos po ang walang flood control component, alin po yung mga dam na minomonitor natin dahil sa flood control component? Okay, ngayon po ay nagpapakawala yung Ipo Dam po, bukas din po, no? So actually cascading dam po itong Ipo at saka ito pong Bustos. So bago po pag lagpas po ng Ipo, meron po diyan malaking ilog, yung pong Bayabas River, that could also add up doon sa inflow papunta po doon sa Bustos. Kaya kung titignan po natin, napakalakas po ng pag-ulan, not because of nagbukas si Ipo, but because meron po mga pag-ulan within this, along the Angat River. So kaya po ganyan, may mga pagbaha na po na naranasan po tayo, in spite na maliit lamang po yung pinakakawalan ni Ipo. Bukas din po ang Ambuklaw at saka Binga Dam. So cascading dam po ito, yung Ambuklaw, Binga, and San Roque. So lahat po ng pakakawalang tubig ng Ambuklaw at saka ng Ambuklaw sa saluhin ni Binga, si Binga po sa saluhin ni San Roque, which at this time ay medyo mababa pa po siya. At least mga 25 meters pa po ang layo niya from its ceiling elevation. So another close monitoring din po tayo sa Magat Dam. Ito po ay doon po sa parte ng Region 2. So actually ito pong Magat Dam, ang pinanggagalingan po ng tubig niya ay kasama po yung portion ng CAR which is in Ifugao, at saka ito pong Bayambang, ito pong Nueva Vizcaya, and portion of Quirino. So yan po kaya po natin siya kino-close monitor at this time ay dahil ito pong Magat ay malaki po yung kanyang watershed area pero maliit po yung kanyang reservoir area. So madali po siyang mapuno. So very sensitive po siya, lalo na po medyo mataas na po siya kasi as of kaninang umaga po ay mga less than 6 meters or 7 meters na lamang po yan yung layo niya sa kanyang ceiling elevation na 190.0 meters. So kung ganun po, Ma'am Rosalie, ibig sabihin kailangan ng close coordination between you and yung mga LGU na apektado? Yes, ma'am. Yes po. Pagka ganito pong meron po tayong mga inclement weather condition, hindi po nawawala yung pakikipag-coordinate natin, pagbibigay natin ng updates, not only with the dam offices but also with the local government units. So importante po kasi yung base na rin sa mga naging karanasan natin sa nakaraan, yung maagang paghahanda para makaiwas sa sakuna o yung talagang matinding pagbaha na pwede nang lumikas pa. Bigyan natin ng pagkakataong lumikas yung mga apektadong residente. Ano po? Yes, ma'am. Opo. Alright, maraming salamat po. Pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.